So yun na nga guys, welcome sa ating full course sa Forex Trading. At ngayon ay tuturuan kita o kayo sa gawin nitong course na to is ituturo ko sa inyo kung paano mag-start ng trading journey nyo. Which is, magsisimula talaga tayo sa basic, which is yung pinakauna niya or mga basic needs na malaman na dapat mong malaman, which is what is Forex trading at ano ang mga nangyayari. So, before tayo mag-start, ako pala si John Randel at kilala niyo ako sa pangalan GRM Trades. So, kung binili niyo itong course na to, it's a good for you kasi mapapabilis niyo yung idea niyo. At yung price naman is affordable at binigay ko to sa inyo para sa inyo. Ginawa ko to para sa inyo sa mga bagong trader na gusto matuto at hindi masyadong affordable yung mga high pricing na course. So, ginawa ko to para sa mga gusto matuto mag-trade na bago pa lang at medyo affordable. So, if feel nyo medyo may kamahalan, it's okay. So, lahat naman talaga ng mga knowledge ay dapat mong bayaran lahat. Yung mga ituturo, mag-guide sa'yo is dapat bayaran. So, ngayon ay sinimake sure ko na malalaman nyo agad talaga ito kasi step by step tayo sa pagtuturo nito. So, before tayo mag-start, dapat tanongin nyo muna sarili nyo, ba't kayo pumasok sa Forex trading? Ba't gusto nyo pumasok? It's because dapat may rason kayo. Dapat may rason at yung hindi lang nasabay sa uso ano yung nakikita sa Facebook. Dapat meron kayong inspiration, dedication, may reason kayo, deep reason, ba't kayo pumasok dito, hindi lang sa pera. Yes, yun nga, dahil sa pera, it can be the reason also, but not only that, but, yung, iano mo talaga yung hirap sa buhay, gusto mong maging, success, gusto mong makalagong buhay mo, gusto mong maging magandang buhay mo. So, let's not expect too much na yung trading ang magpapalago sa atin sa buhay. So, yun na nga, yung trading, mostly sabi nila is hindi siya get rich scheme. So, make sure to be prepared mentally and emotionally sa pagpasok nito. So, mataas na yung introduction natin. So, ngayon, punta na tayo sa pinaka-basic. So, what is Forex trading? Kung may idea kayo kung ano yung Forex, so, ito yung lesson 1 natin. So, ito yung course outline. Meron tayong lesson 1, Introduction of Forex. Lesson 2, Getting Started with Forex. Lesson 3, Basic Concept in Forex Trading. Lesson 4 is Fundamental Analysis. Lesson 5 is Technical Analysis Basics. So, next, we have also, meron tayong Developing Strategy, Risk Management Techniques, Advanced Technical Analysis, and Trading Psychology. So, ituturo ko lahat sa inyo yan. So, huwag kayo mag-alala kasi yung ituturo ko is yung hindi komplikado. Hindi ako yung libro na lahat na ituturo ko sa inyo kasi hindi mo kailangan matutunan lahat. Pwede kong i-share sa inyo. Once natapos itong video na to, i-share ko yung kung ano pang yung gusto nyo malaman, connect nyo. Dapat connected na kayo sa akin, which is message nyo ako sa anong social media na available ako. So, Telegram, mostly Discord ako or sa TikTok. So, keep in touch lang kayo kung may mga question kayo sa mga bagay, sa mga hindi nyo alam. So, Module 1, yung dapat nating matutunan is yung paano natin, is kilalanin muna natin or dapat alamin natin kung ano yung Forex trading and how does it works. So what is Forex? Yung meaning niya is foreign exchange. Of course, common sense na. Sorry. It's already understandable na it's a forex exchange refers to the global marketplace for trading national currencies against one and another. Kaya meron tayong tinatawag na currency pairs. Currency pairs means yung dalawang currency yung partner. Meron tayong
Float currency tsaka base currency. Base currency tsaka float currency. So, yan yung meaning ng Forex. Tsaka makikita mo yan, yung Forex is daily yan sa atin. Kung ano mga nangyayari sa atin, daily transaction sa lahat. Economics, part yan ng economics. Kung may mga increase sa tawag dito, salary, sa mga news, nakikita nyo kung anong nangyayari sa banks. Ngayon yan, nagiging effect yung price ng mga currency if there's problem with the economics. So, connected yan. Next, the importance of Forex in global finance. Kaya yung sinabi ko, lahat ng mga finance, mga transaction na nangyayari sa atin, pagbili ng bigas, bili ng any transaction, it affects the Forex, the global finance. So foreign exchange market, also known as Forex or FX. So in short, FX, FX plays the pivotal, which is pinaka-importante na role in the global financial landscape and economy. So, yung topic natin ngayon is medyo magiging boring. So, stay tuned lang guys. So it will be boring because basic tayo. First is basic muna tayo. Huwag muna tayong punta sa actual. Mahirap. Dapat alamin muna natin yung mga basic, kung ano mga dapat mo malaman. So functions, may mga functions yan, but nag-move yung market. Kung bakit nangyayari yung may mga changes ng price. At gumagalaw yung currency or mga markets. It's because it facilitates the international trade and investments. Import-export, yung mga international or exchange. Foreign exchange, yung mga nagpapa-change ng mga currency. Market liquidity and efficiency. Hedging against currency risk. Investment opportunities. Intervene in the markets. Stabilize their domestic values or regulate inflation rates. So, ito yung mga dahilan kung bakit gumagalaw yung price, gumagalaw yung market. Dahil dyan sa mga pangyayari natin sa daily lives natin. Next is facilitating international. So, ito yung meaning, one of the primary functions sa facilitating international trade and investments by enabling currency conversion. So, nangyayari yung mga conversion rates sa mga trades. Kaya nga, yung mga trades, pag-convert ka ng USD to peso, gano'n. Every currency trade nyo. So, one of the primary functions and importance of the foreign exchange market is facilitating international trade investments. Kaya international lahat, USD, Japanese yen, China USD, Euro GBP, bali, international, not local. So, next is market liquidity efficiency. Ano nga ba market liquidity efficiency? Isa ito sa crucial for market liquidity. It is an immense size of continuous operation 24 hours. So, 24 hours siya naggumagalaw. 24 hours siya nangyayari. But, meron tayong weekends. It closes at weekends. So, hindi siya as in 7-Eleven. Tama ba? 7-Eleven yung kahit basta wala siyang weekends. Like hedging against currency risk, yung mga hedge funds, market essential for hedging currencies. Companies engage international business. Yung malalaking business, nagiging affect, din yun sila yung minsan dahilan ng mga big impact, mga hedge funds, banks, gano'n. Kaya may tinatawag kayong fundamental kasi nag-base sa news. Kaya dapat importante natin malaman to kasi meron din tayong dapat bantayan about sa news. Kaya importante na malaman natin kung anong mga nangyayari sa loob ng economics or economic yan. Investment opportunities, yung mga ini-invest sa every company, international, so nagkakaroon ng exchange. Yung isang tao nag-invest international stocks or sa currencies, nagkakaroon na yun ng mga changes and effects.
Next is intervene in the market to stabilize their domestic currencies. Yung nga, yung sinasabi ko, local or international, regulate inflation rates. So, nakakaroon ng mga inflation rates tumataas o bumababa. Kaya yung mga price natin, yung peso natin is umakyat ng umakyat. Ay yung nga, bumaba yung yung peso, tsaka yung USD naman is umaakyat. So, may ano talaga siya, coloration between the two currencies. Parang, ano siya, yun nga, parang versus. Hindi siya fair kung aakyat yung isa, aakyat yung hindi yung parang, may coloration talaga guys sa mga ganito. So, innovation and technology and enhancing financial literacy. Forex market has been a driver of innovation and technology. Yun nga, so, sila na nag-move, sila yung sa technology natin. Yung mga, ano na kasi ngayon, hindi gaya dati na classical, yung, ano lang, tatawag ka pa sa ibang company for transaction, for an entry, for buying stocks, gano'n, kahit ano. So ngayon is medyo high-tech na, madali na lang, efficient na lang, kasi mayroon na tayong cellphone, laptops, pwede ka na makapag-trade. So, kung hindi nyo masyadong kung mabilis lang yung pagkaka-explain ko, make sure balik-balikan nyo lang yung sinayin ko. Hindi naman lahat importante malaman ito as yung ano lang natin is make sure may alam kayo sa behind the back of the market kung ano nangyayari sa likod. Kasi mas importante yan para aware din kayo, which is parang hindi kayo magko-confuse. Parang unfair tong market. Parang manipulated. So, hindi yan manipulated guys. It's because of our economy. So, it's against between buyer and seller. So, ano yung mga, dalawa lang yung tao dyan, dalawa lang yung dyan sa market is buyer and sellers and investors. Yun lang yung mga nagtatalunan sa market. Kaya, may din the economics sa import, export, o may mga, so, etc. Basta yun. So, how forex trading works. So, yun na. Dito na tayo sa execute o sa anong mga nangyayari pag nag-forex trading. So, normally sa forex trading ay foreign exchange is pag nag-exchange tayo ng pera is pupunta ba tayo sa exchange, money exchange na station or mga branch dyan. Parang money exchanger, gano'n. Ngayon is pwede ka na online, which is kaya meron tayong currency pairs. Pinag-pairs yung mga currency kung ano yung gusto mong i-trade. So, meron tayo is dapat may currency pairs. Next is market structure, which is yung price chart. And next is trading mechanism. Trading mechanism is yung strategy or strategy mo or technical analysis mo. Yun. So, understanding how it works. So, foreign exchange, forex trading, or foreign exchange trading involves the buying and selling. So, So, ang mangyayari sa pag-trade is dalawa lang yung gagawin mo, which is pag-buy and sell. Yun lang. Wala ka nang ibang gagawin kundi buy, sell, tapos close. Yun lang. Wala nang ibang gagawin. Next, so, ito yung currency pairs. Currency pairs in forex trading currency are always traded in pairs. So, every currency should be traded in pairs. Kaya sinabi ko, meron tayong Euro USD and USD GPY, USD CHF, Chinese or something. So, naka-pairs yan guys. Pipili lang kayo kung ano yung pairs na gusto nyo i-trade. At dapat, so, currencies are always traded in pairs. This means that when you buy one currency, you are simultaneously selling another one. Pag bumili ka ng isang currency which is opposite, it means
nagsisell ka rin ng isang currency pairs, which is if you buy USD, so you're selling Japanese yen. Someone is buying, if you are buying someone, you're also selling, which is someone is also selling, is getting the sell from another transaction or another entry. Bali, ikaw yung buyer, meron ding seller. Ganon yan. Parang in-exchange mo na yun. Parang exchange mo. So, next is examples. So, pinaka-importante sa lahat is alamin mo yung currency pairs. Parts ng currency pairs. Which is, first, meron tayong EUR, which is Euro, then / USD. So, to, para maintindihan natin, sorry guys, medyo na yung matama kasi gabi na. So, para maintindihan natin, Euro USD is the base. Kung ano yung pinakauna, yun yung base. And then yung pangalawa, yung versus niya, USD, is yun yung quote. Ito yung isi-sell mo. If bibili ka ng 1 Euro USD, it would be equal to what is the value of the USD currency. Tapos, ito yung price niya. This is the price of Euro. The 1.14988. And then, kung bibili ka ng 1 Euro, 1 share of Euro USD, or bibili ka ng isang 1 Euro, ang price niyan is 1.14988. And then, meron tayong sell kasi bid price, as price, bid price, gano'n. Tapos, ang magiging resulta niyan sa kabila is yung may iba yung price niya, which is converted into USD, which is ang nangyari, 1.14998. Gets niyo? Bali kung hindi niyo gets, I will explain it again. If you buy 1 Euro USD o price of 1.14988, then syempre malaki naman talaga yung selling, or mas malaki yung USD kaysa sa Euro. So, expected, iba yung price niya sa kabila. Then, we have this one, pips, which is 1 pip is the 4th decimal. Mamaya i-explain ko ano yung pips. Ito yung pip niya, 8, saka 9, which means isang gap lang, isa lang yung nila agwat, which is 1. Kaya may tinatawag tayong 1 pip. Pero pag naging 10 to, 8 dito, tapos 10 to, so magiging 2 pips na yan. So, later is explain ko sa inyo, o explain ko sa iyo ano yung pips. Next, wait lang. Sige, explain ko muna further saan, kasi wala pa sila. So, yung pip guys is called percentage in point. Yan ang pinaka-importante nating malaman also for trading forex. It's because kikita tayo only per pips. By pips tayo kita. Hindi tayo kikita by the price. Yes, it's by the price, but we count our profit by pips, which is kung bumili ka ng 14988, tapos 14988, may price niyan bago mo bilihin. 14988, binili mo ng 14988 yung Euro USD, tapos 14998 sinel mo, which is depende sa account type mo. Meron tayong standard. So example na muna natin is yung standard account. Standard account is rolled as meron siyang rule na one standard account is 1 pip is equals to $10. Pag umakyat niya ng isang pip, bali kikita ka ng $10. Pag umakyat to ng 2 pips, ito magiging 10. Saka binili mo siya ng di ba, 14988. Tapos sinel mo ng 1499. So 1499 would be only 1 pip. 14910, ito ang 8, magiging na rin to, magiging 9, 18. So pag naging 10 to,
Pag naging ano na to, 110 or 10, 100, magiging ano na to, 2 pips. Bali, kikita ka ng 20. Per pip is $10. So, yun. I hope na-understand yun. So, yung pips is sa Euro USD. Makikita natin yan sa pangalawang number. Mula dito sa pangalawang number. So, maya explain ko further kung hindi niyo pa masyadong kasi parang nagduduling. Nabubulol ako mag-explain. Maya, i-explain ko ng maigi. So, next muna tayo. As long as you understand pips, ito yung pips. Every pips, ito yung pips niya is nasa pinaka-dulo, which is pangalawa sa dalawa. 2 decimal, makikita niyo sa 2 decimal. Dito tayo mag-base. Hindi dito, kasi hindi dito. So, I hope naintindihan niyo at I hope, tama yung pagka-explain ko sa inyo. Tama naman kasi lang yung pagka-deliver medyo baka confused kayo or something. Basta open lang kayo, once message na ako kung ano yung mga hindi nyo naintindihan. So, i-explain ko pa yun na maigi. Maya. So, next tayo is market structure. Importante meron tayong market structure. Kasi pag walang market structure, paano tayo mag-trade? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa price. Kasi, hindi natin makikita. Which is, kung mag-trade tayo ng walang structure, yung nakikita lang natin is price. Price lang. Order books. So, medyo komplikado siya i-trade. So, example ng market structure, yun sa chart. Ito yun. Yung galaw. Yan yung market structure na tinatawag. Kung nakaka-confuse kayo kung ano yung market structure, yan. So, next is trading mechanism. How the trading works. The mechanics of trading. So, first, meron tayong orders, which is buy and selling. Next is pips and price movements. And next is leverage and margin. Sa buy and selling, alam na natin, ibabay mo kung aakit yung price. Tapos kung bababa naman, magsisell ka. Sa pips and price movements, binili mo ng example, euro, 1.1499, tapos sinel mo ng 1.14 or 145 or 1499, diba? So, 14100, bali, meron kang 10 pips. 1 pips. Which is $1 lang. But, I hope tama yung pag-explain ko. I hope tama yung math ko na gawa ko. At least, per pip tayo. Isipin nyo lang is per pip tayo kikita. Per pips. Hindi yan sa guys. And then leverage, which is kung maliit yung account capital nyo, pwede nyo i-leverage. Gawin nyo yung meron tayong tinatawag na sa broker natin is yung leverage. Meron sila leverage na 1:500, 1:1000, and pinakamaba 1:100, 1:50, 1:100. Kaso lang, pag ganyan yung leverage mo, maliit na lang din yung kikitain mo. Kaya mas better, tataasan mo rin yung leverage. Kaso, high risk lang din. High risk. Then margin, which is, yun nga, leverage and margin, same lang yung meaning yun. Next is buy and selling, okay? Traders can either go long, so buy is long position. Yan yung tinatawag na term namin sa buy. It is a long position. And then, short for sell position on a currency pairs based on their predictions about the future price movements. If they believe that the base currency will strengthen against the host currency, they will buy. And if they think it will weaken, they will sell. So, kung iniisip, kung iniisip nila or feel nila na paakyat yung market, paakyat yung price, so magbabay sila. Magbabay kayo. Tayo.
Kung feel naman natin or bali sa ano natin, technical analysis, or feel natin na bababa yung price, magsisell tayo. Hindi pwedeng bababa yung price, magbabuy ka. So, talo ka. Ganun lang basic. Next chart example, ito yung chart example. Okay? Dito makikita natin, umakyat siya, di ba? So, magbabuy ka dito. Hindi ka magsisell position. Pag mag-buy kasi, pag sell position ka, tapos umakyat yan, negative, automatically. Dapat buy yung position mo pag umakyat. Saka, pag bumaba naman, sell. So, ganun lang ka-basic yung gagawin mo pag nag-trade. Kaso, need mo talaga ng broad knowledge kung bakit nangyayari yan. So, dapat meron kang sandigan. Hindi lang agad-agad na pipindot ka ng buy, pipindot ka ng sell. Wala. Kaya nga, ituturo ko sa inyo muna yung mga books muna. Books, hindi muna tayo sa actual. Ano muna yung mga trading mechanics, ano yung nangyayari sa loob ng market, sa price, sa economy, sa news. Ano. So, dito na nga tayo sa pips and price movements. Price changes in Forex are measured in pips. Yun nga sabi ko, it's measured by pips. Yung ano natin kita with percentage in point. A pip is typically represents a change in the fourth decimal place. So, nandun siya palagi nakikita sa fourth decimal place ng price. Makikita nyo yan sa gilid ng ano natin, sa gilid ng chart. Nandun yung price makikita natin. Nandun nakaka-calculate din natin yan. So, yun. Dito, example of pips. For example, yan. Ito yun. Ito yung price ng isang pairs, which is 1.15382. So, the last number, so every fourth decimal place yung pips na higit. Sa every fourth decimal place yung pips na kinakount natin. Hindi dito. Pwede rin magiging kasali dito if we're talking about hundreds already. But we can only, possible or mga pinakamataas lang trade natin is kita natin is around only 10 pips, 15 pips, 20 pips. Hundreds is very, very lucky already. So, magsisimula tayo na pag-count ng pips is dito sa wag dito kasi dito na yung niya, number. So, sa decimal tayo magbibilang. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung pips mo. Tapos, ito yung, bali ito yung 1 minute, ito yung seconds. Huwag mong masyadong pansinin to kasi lang to. Pang sa broker lang to. Huwag na tayo masyadong mag-alala dito. So, yung, balahin mo lang, yung pagbigyan mo lang pansin dito, 8, saka 3, 5. Pinakauna is 8. Pag yung price umakyat ng 9, so meron kang 1 pip. Umakyat siya ng 10, meron kang 2 pips. Pag naging 10 to, magiging 4 na to. Bali, magiging 40. Instead of 38, magiging 40 na to. 40. So, makikita natin dito, 8 pips. So, ito yung 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. So, which is 1 pip. This is for 1 pips, tens, hundreds, thousands. Pag naging na to, 40, meron kang, 40, 8, 9, 10. Basic na tayo, 10, 3 pips. Pag naging naman to, plus, nag 10 pips, umakyat siya ng 10 pips, which is 38 plus 10 is 48. So, meron ka. Magiging 48 na to. Pag umakyat siya ng 10 pips, yung 3, magiging 4. So, ganoon lang ka-basic. Tapos, yung kita mo naman is depende sa lot sizing or depende sa account type mo. So, pag yung mga account type is pag-uusapan natin yun sa susunod na lesson. Dito muna tayo sa basic. So, I hope gets mo na yung tips. And then, especially dito sa Japanese yen is isa lang yung
ano natin dyan, dalawa lang yung decimal point sa Japanese yen, which is makikita natin agad. So sa Japanese yen, different, iba siya. Kasi yung Japanese yen, dalawa yung decimal point. Sa ibang price, international price, dito yung decimal point dito. Pero sa Japanese yen, dito kasi siya, yen. So yung magiging tips niya is hindi na sa fourth decimal. Balis, ito na talaga mismo, second decimal tsaka first decimal number. So 40 and 41, so meron kang 1 pip. 40, 42, 2 pips. 40, 43, 3 pips. So, madali lang dito sa Japanese yen. Yun yung kaibahan sa Japanese yen. Is, makikita mo, dalawa lang yung decimal numbers niya. So, next is leverage and margin. So, yun yung sinabi ko sa inyo. Forex brokers offers leverage. Nag-o-offer sila ng leverage para kumita ka ng malaki. It allows the traders to control large position with small amount of capital. Kung may maliit kang capital, pwede niya mag-equivalent sa 100, okay? 200 na capital mo. Pwede na magka-equivalent sa 10,000. Kasi tataasan mo yung leverage mo, which is kahit na bumaba yung position mo trading, example ng trade ka, 200,000. And then sa P&L mo is profit and loss, yung circulating kita is negative 10, negative 5. Kahit naubos na yung yung capital mo, lumagpas na sa limit ng capital mo, hindi yan magko-close agad kasi meron kang leverage, which is hanggang umabot siya ng exactly 3% ng 2% ng 10,000, which is 200, bali opposite ng 200. If meron kang 200 capital, tapos pag nag-negative pa yan, meron ka pang back-up na 200, or let's just say maybe sa isang broker is 150 lang yung binigay na credit. Yung credit ang magpapa-flex, magiging flexible pag bumalik yung price. Hindi ka ma-stop out agad. May mga broker kaya mas maigi na taasan mo yung leverage para hindi ka mag-close position agad. So next is ito. Without leverage. Kung wala kang leverage, 1:1 lang yung kita mo. Pag meron kang leverage, 1:500, 1:1,000. Kita ka ng malaki. Kaya huwag kang mag-alala kung kita ka ng malaki o hindi kasi meron tayong leverage. Leverage lang yung pinaka-secret natin. Kagaya sa mga kung may idea ka sa Bitcoin, sa mga Bybit, meron silang leverage din. Kaso nga lang, sa kanila, 1x, 10x, 1x, 10x, 2x, 10x. Ganun. And iba dito sa Forex. So, it's up to you kung iti-trade mo Forex or Gold. It's the same thing. You need to understand this one. Then, first skill, ito yung lesson summary natin. What we learned, I hope may matutunan ka sa first lesson natin. Medyo mataas yung first lesson natin, half hour. So, first skill is we learned how Forex functions in the society. So, kung ano yung nangyayari between sa ating society, yung mga daily works natin, yung pambili, affected yan, yung mga binibili natin, transactions, everything na nangyayari sa ekonomiya is affected yung Forex. Second skill na nalaman is we learn how to read currency pairs. Ngayon, alam mo na kung paano magbasa ng currency pairs. And alam mo na kung ano yung currency pairs, bali na natuto ka kung paano mo basahin yung currency pairs. I hope yung pag-explain ko is very clear and medyo I hope natutunan mo na talaga kasi pag hindi mo natutunan to, baka masasayang lang yun. And please focus in everything na sinasabi ko sa lahat ng mga sinasabi ko sa iyo kasi I will guide you and I will guide you every time
connect lang kayo sa akin kung may question kayo. Ganito, ganyan, hindi ko alam to. Message lang kayo sa Discord ko o sa TikTok. Kaya, para mag-guide ko kayo kasi hindi lahat natin malalaman. Isa lang yung simple na strategy para manalo ka sa pag-trade is stick on your one strategy. Nag-stick ka lang sa kung ano, kung komportable ka, kung paano ka kumita doon, paano mo yung chart or yung currency na tinitrade mo, dapat kilalanin mo yun ang buo sa kayo sa akin. Ano yung komportable sa'yo. So, first lesson natin, huwag na natin patagalin pa. So, first lesson natin is yung know, get to know what is Forex. So, thank you, and that's our first lesson.